Okay, mapagpalang araw kaibigan. Ito ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Minsan pa, ang salita ng Diyos ay ating papaksayin sa Biblia. Meron po akong hawak na Biblia, New Testament, kaya manipis. Galing siya sa Gideon International. Okay. Kasi po, kaya meron kasi ako nabasa dito sa diaryong ito. Ang pangalan ng dyaryo ay yung pangalan News Expose. News Expose. Ito. Walang kinatatakutan para sa katotohanan. Volume number 25. July 21 to 27, 2025. Ayan. O yung isang udas, ito. Si Villanueva. Isang udas, sabi ni Father Flavie Villanueva. Ano kaya? Kamag-anak kaya niya yun? Sabi ni Father Flavie, udas. At isa sa mga udas, si Joel Villanueva ng GIL na itinatag ni Brother Hedy Villanueva na anti-corruption pero hindi naman pumirma sa korupsyon na pinahal na Senado ng Kongreso. Parang hindi anti-corruption eh. ang nakita ko po kasi dito, asa na ba? Nawala yata yung ito. Sa page 2. Page 2. Ito. Ito yung tungkol kay Imelda. Nakalagay PHE. Ibig sabihin ng PHE, Philippine Art Center. Pinarangalan si Ginang Imelda Marcos. Ito palang naturang ospital na ito, itinatag ni Marcos ang Philippine Art Center noong February 14, 1975. Yan, 1975 pala. Araw ng mga puso, kaya pala pangalan Philippine Art Center. Maganda ito para sa mga may problema sa puso. Sa ngayon, nagagamit. Siyempre, kredito sa mga nagpatayo. Sino ba ang presidente noon? 1975. Hindi ba si dating Pangulong Ferdinand Marcos? Senior. Tama, senior. Now, asawa naman ni First Lady, First Lady Imelda Marcos. Pinarangalan siya. Ito. Si Imelda. Pero bago tayo papalahot sa ating pag-aaral sa Biblia, tayo muna ipanandali ang manalangin. Panginoong Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat, minsan pa, samahan mo po kami sa aming pagbubulay ng iyong ebanghelyo, sapagkat ang ebanghelyo po ay ang katotohanan. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay. Dito sa 1 chapter 10 verse 10. Anong nakasulat dito? Kaya lamang pupunta rito ang magnanakaw, referring to Satan, ay upang magnakaw, pumatay, at magwasak. Yun po yung patungkol kay Satanas. Ang binabanggit ng ating Panginoong Hesus. Na anong sabi ni Jesus?
Yung magnanakaw, pupunta rito sa ating mundo. Ang trabaho niya, magnakaw, pumatay at magwasak. Yan ang katangian ni Satanas. Tignan naman natin dito sa sa chapter 8 naman, nung panahon na nangangaral pa rin ng Panginoong Yesus, meron siyang binanggit po referring to Satan. Sabi niya, 18:44, ang diablo ang inyong ama, at kung ano ang gusto niya, iyon ang inyong ginagawa. Siya'y mamamatay tao na sa simula pa at kalaban ng salita ng Diyos o katotohanan, at di matatagpuan sa kanya ang salita ng Diyos o katotohanan kahit kailan. Kung siya'y nagsisinungaling, likas ito sa kanya. Likas na pala yung sa pagiging sinungaling ni Satanas. Sapagkat siya'y sinungaling at ama ng kasinungalingan. Father of all liars. Yan ang katangian ni Satanas, which is ang Panginoong Yesus ang nagsabi sa 18:44 at saka 1:10. Isa lang ang pinupuntirya na sinasabi ni Yesus is about the Satan o Satanas, yung magnanakaw. Okay? Ngayon, kaya ko po na yan, kasi nabasa ko ito. Pinarangalan. Wala namang problema yun kung pararangalan ka ng taong bayan ay nang nasabing ospital. Proyekto nyo naman ito ng panahon ng Marcos administration. Yung matandang Marcos, kasi ngayon, batang Marcos ngayon, Natatandaan nyo ba na si Ginang Imelda Marcos ay inatulan ng Sandigang Bayan? Dapat kasali si dating yung mga Ferdinand Marcos, kanya lang patay na. 3 count na pagnanakaw. Yan. Ibig sabihin ng Sandigang Bayan, yung Sandigang Bayan, pag empleyado ka ng gobyerno, sila po ang korteng hahatol sa iyo. Ngayon pinagtibay yan na siya ay magnanakaw. 3 count. Kaya pinapa-aresto siya. Naalala nyo ba yung People's Power? Ang dami nila nakuha. Itinatakas na pera ang mga Marcos family. Ngayon, sa panahon ni dating Pangulong Duterte naman, ibinaba ang atol. Dapat siya ay aarestuhin. At ang PNP chief naman ay si Bato, ngayon senador na. Yung DDS, nasabi niya hindi daw siya DDS sa investigasyon sa Senado kay Duterte dito sa panahon ni Marcos. Ang sabi ni Marcos ay hindi yata. Okay. Sabi ni Marcos, kasi ni Bato, hindi ako membro ng DDS. Sabi ni Duterte, yung senador ngayon nakaupo dyan, DDS yan. Yan. Ano yan? Sinungaling si Bato. Di daw siya DDS, pero ipinagkanulo siya ng kanyang puhon na si Rodrigo Duterte. Na, yan, senador na yan. DDS yan, sabi niya. Okay, ewan ko ba't binoto pa nila yan. Ibig sabihin ng DDS, mamamatay tao. Ngayon, hindi siya inaresto ni Bato. Siya PNP nun Chief PNP. Ang sabi ni Bato, napanood ko sa National News, for humanitarian reason. Kasi daw po, matanda na si Imelda. Ayan. Kaya, lumabas ngayon yung mga iba't ibang mga senaryo
yung matandang nagnakaw lang na, ay nagnakaw, kumuha ng mangga ng kanyang kapitbahay kasi yung sanga pumunta sa kanya. So yung bunga ng mangga, kinuha niya. Ngayon, nalaman nitong may-ari ng mangga, yung kapitbahay niya, nakulong yung matanda. Kaya sinasabi nga, yung matanda nga, kinuha yung mangga, nakaisang tiklis yata siya. Pinakulong. Pero yung magnakaw ng bilyon, hindi nakulong. O, sa panahon ni Duterte din yun. Ayan. Isipin niya, for humanitarian reason, bakit yung matanda na kumuha ng mangga? Kasi yung sanga lumipat sa kanya eh. Siyempre, gagano ng mangga eh. Maraming sanga. Nagkataon yung sanga napunta sa bakuran ng matanda, may bunga. Yan. So, nakulong po yung matanda. Matanda, nakulong. Si Imelda matanda, opo, pero hindi nakulong. Bakit? Naalala nyo ba si Duterte, nung bago siya tumakbong presidente, ang nagpatakbo dyan si Ramos, dating Pangulong Ramos. Nalaman ko yan, pinasalamatan niya si Ramos eh. Na sinabi niya sa Malacanang, ang nagudyok sa kanya ay si Ramos. Okay? Wala na, patay na si Ramos eh. Itong nasabing ito, hindi ko sinabing masama yung ospital pinatay, pinakikinabangan. Pero napakaraking kabalintunahan naman na pararangalan mo, magnanakaw. Oh, kanino pera yon? Kay Marcos ba yung ninakaw niya? Kay Duterte ba? Hindi. Sa taong bayan yung ninakaw niya. At tinatulad siya ng sandigang bayan. Oh. Si Duterte nung araw na tumatakbo siyang presidente, pumunta sa Ilocos. Kinausap si Imelda, si Amy, nandun. Napanood ko sa video. Ang sabi niya, pag nanalo ako, tulungan niyo ako. Pag nanalo ako, ipalilibing ko sa libingan ng bayani si matandang Marcos. So, tinulungan siya. Kaya nangyari nun, ang laban from Mindanao at Ilocos nagsama. Ang Central Luzon kay Atty. Leni, Vice President nun. So, sa madalit salita, natalo si Vice Presidente Leni. Kasi Central Luzon lang sa kanya eh. Yung dalawa, si Marcos na tinatawag na bangag ni matandang Duterte at saka si Lustay, si Piatos, si Sara Piatos, Lustay, magkadikit sila no, tandem sila, so nanalo sila. So tinupad naman ni Marcos yung kanyang pangako, pinalibing talaga, pero mabilisan yung paglilibing at sa gabi niya ginawa. At kanya lang, may sumigaw yun. Eh wala naman magawa ang taong bayan. Kahit yung human rights, tutol sila. Pero dahil siya nakaupong presidente sa Malacanang, si top power ang Malacanang, walang nagawa ang taong bayan. Kaya tumatanaw ngayon ng hutang na loob ang mga Marcos. Kaya kahit ano sabihin ni matandang Duterte kay Bongbong, bangag. May presidente tayong bangag. Wala. Si Sara Lustay Piatos, pinagmumura. Si Marcos, itong katandem niya dati, sabi niya, yan ang presidente ko ngayon. Hindi niya presidente, kalaban niya. Oh, pinagbantahan patayin. Oh. Ito, wala namang problema kung pararangalan kayo. Pararangalan mo magnanakaw. At anong sabi ng Biblia? Si Satanas ay pumapatay, mamamatay tao. Si Marcos, matandang maraming pinatay at maraming nawala during martial law. Si Duterte naman, idol niya si Marcos. Marami rin pinatay, marami rin nawala sa panahon niya. Yan ang sabi ng PNP naman.
Isipin nyo, magkaugali sila. Kanya lang, itong si Duterte palamura, pati Diyos minura. Pati Santo Papa ni Pope Francis, minura din nang dumalaw dito nung araw. Sa panahon ni Pinoy. Minura niya rin yan. O ano pa? Ano si Satanas? Mamamatay tao. Ano pa? Magnanakaw. Oh. Kaya si Imelda na atulan siya ng magnanakaw. Si Duterte, matanda, ayan na. Nasa The Hague sa Netherlands. Humanity versus Duterte. Kasama ng pagnanakaw dyan. At yung kanyang anak ngayon, si Sara Duterte Lustay. Piatos. Magnanakaw. Yan. Ibig sabihin, si Marcos at saka si Duterte's family, alagad ni Satanas, kung Biblia ang ating pagbabatayan. Wala silang takot sa Diyos. Ito, tingnan natin. Dito sa Roma, chapter 3, verse 18. Ang pagkatakot sa Diyos ay walang pitak sa kanilang puso. Kung may takot sila sa Diyos, papatay ba sila ng tao? Marcos administration, mamamatay tao. At marami ring nawala. Duterte, mamamatay tao. At maraming nawala. Kasama si Sara dyan. Mismong mga DDS, isinabi nila na si Sara, ayan, ngayon nasa safe house sila ng PNP. Na dati silang pulis doon sa Davao, na tao ni Duterte dati. Na bumaligtad na. Ibinulgar ang kademonyohan ng panahon ni Duterte. Mula sa matandang Duterte, papunta sa mga hanak. At papunta sa mga galamay. Alam niyo naman siguro sino yung galamay. Bongo. Kaibigan niya yung mga inchik. Si Parmali. Pinagkakitaan ng bayan. Bilyon kaibigan. Sipin mo yung mga Parmali na yun, wala mas sila sapat na pera, pero nakapag nanalo sila. Si Bongo, kumita magulang niya. Sabi ni Bongo, di naman ako naginabang dyan eh. Inamin. Si Bato, sinungaling na siya sinungaling. Sabi ni Duterte, yung senador na yan, DDS yan. Bato, De La Rosa, senador. Ano sabi mo? Sabi niya, tapang. Nung araw, sabi ni Duterte, yung ICC, sipahin ko kayo dyan eh. Pinagmumura pa. Ali kayo, bilisan nyo, magpunta kayo rito, sabi niya. Nang dumating ang ICC, nakakatuwa kanyang reaksyon doon na nang dinaklot siya ni PNP Torre. Sabi naman ni Jaime Marcos, kinidnap. Sino kidnapper? PNP chief. Nangingidnap pala mga PNP ngayon, ano? O sino ba kumuha kay Digong isa kay sa aeroplano dinal sa daig? Hindi ba si Torre? Si IDG dati siya. Ngayon full-time. 4-star general. PNP chief. Siya bang kidnapper? Tinatutupad niya lang po yung batas. Kaya yun. Pati si Babalo, na si Jaime, parang hindi pamilya si Marcos sa kanya eh. Si Bongbong.
Sipin mo, tinatawag na bangag si Bongbong, nandun sa tabi ni Sara, tawa-tawa lang siya. Nakakaya. Kasi ambisyoso sa politika. Ganyan pala ang politika sa Pilipinas. Kahit kapatid mo, kahit hindi mo purong kapatid, kahit medya kapatid mo lang, talagang ipagpapalit mo talagang ambisyon mo. Sukdo lang pumanig ka sa kalaban ng yung kapatid na kalahati lang. Di ako may sabi niyan. Napapanood lang sa news yan, ha? Oh, yan. Yan po yan ang papel ni Satanas. Ngayon sumausaw pa ngayon ang Supreme Court. Kaya yung Supreme Court ngayon at saka yung Senado, sila ay kampon ni Satanas. Bakit ko sinabing kampon? Aba, nakikialam ang Supreme Court. Ang sabi niya, ang constitutional ang impeachment. Kaya sabi ni Tito Soto, lahat ng impeachable, pag in-impeach mo, sasabihin lang nila, ang constitutional yan. Wala nang may impeach, sabi ni Tito Soto. Itong Supreme Court, pakialamero ito eh. Mga demonyo kasi sila eh. Mga demonyo yung, kayong mga pamilya na Supreme Court to those family of Supreme Court, your father is the devil. Kayong mga senador, family, your father is senador, the devil. Sige, tumutol kayo, kundi kayo mga diablo, pamilya kayo ng diablo. Pati yung sumulat ng konstitusyon, ang sabi nila, forthwith. Ibig sabihin, pag sinampa, kailangan litisin at tsaka kayo magpasya kung acquit or not acquit. Hindi, si Escudero nagmamagaling eh. Nagmamagaling. Kaya, nakakaya. Yung eskwela pinag-aralan niya, nakakaya. Ikinahiya siya. Nagkaroon sila ng estudyante na isang alagad ni Satanas na si Escudero ng Senado o taga Bicol. Si Escudero, demonyo. Yan, mag-comment kayo. Sinungaling. Sinungaling. Wala tayong magagawa. Sabi ni Father Flavio Villanueva, yung 18, Judas, Balasubas. Hindi lang Judas, Balasubas pa. O sige, ganito na lamang po. At least nakita niyo yung katangian ha. Pinarangalan tayong magnanakaw. Salamat Panginoon Diyos sa yung turo at aral sa amin. Sana may nakapulot po ng aral sa pagkakataon na ito. Gumamit po tayo ng Biblia, gumamit tayo ng dyaryo at saka saysayan, pangyayari. Wala tayong pinipersonal dito. Taxpayer ako. Baka kayo, hindi naman kayo nagbabayad ng bis. Ako nagbabayad ako, yung sweldo ko noong araw. Ultimo komisyon ko, 5 centimos. Binabayaran ko ng bis. Ultimo Christmas bonus ko. Binabayaran ko ng bis. Pagkatapos na nakawin lang pala ng pamilya Marcos. Ngayon, retirado na ako eh. Sige po yung kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista, in Christ alone. 64. Stroke nose, 6 years. PWD, person with disability, ang tuhod ko. 6 years. Like, share. Kayong mga na-share, share nyo po sa iba. Sana meron po kayong natutunan sa ating pag-aaral dito at kumuha tayo ng dyaryo. Salamat po sa inyong lahat, kaibigan. God bless us all. Bye-bye. Gamitin natin yan sa tama.